Nagbabalik po ako. Matapos ko pong i-post yung aking video for the day kanina, kinakailangan ko lang pong magkaroon ng maigsing reaction. Dahil kanina po, isa po sa topic natin kanina, yung nakahanda na yung Rizal Memorial Coliseum kung saan gaganapin yung boxing match ni General Torre at itong si Baste Duterte. Pinakita ko rin yung video kung saan i-sparring na si General Torre. At yun sa tingin ko hindi fake kasi nga galing sa mainstream media. Pero pinakita ko rin yung isang video na galing naman sa page ng mga DDS na pinapakita rin si Baste na nag-i-sparring. Sabi ko na nga ba't duda na ako eh. Kasi mula kaninang ipinost ko yung aking video for the day, wala pa naman tayong nababasa tungkol sa reaction ni Baste doon sa pagtanggap ni General Torre ng hamon niya. Tapos a few hours ago, after posting my video, ito na, may statement na si Baste. At kahit na ano pang pag-aalibay ang gawin niya, iisa lang po ang pwede nating sabihin, na bahag ang buntot ni Baste at para wag naman siyang mapahiya, kung ano-anong alibay pa ang kanyang isiningit, kesyo may kondisyon pa siya. Kondisyon? Ikaw ang naghamon. Nung naghamon ka, wala ka namang inilalatag na kondisyon. Ngayon, na kinasahan ni General Torre yung hamon mo, bigla kang nagkaroon ng kondisyon. Pinalalabas mo pa na si Torre pa ang kung ano-ano ang kondisyon. Samantalang ang sinabi lang ni General Torre, gawin ninyong charity event yan. Ayaw mo nun? Mapapanood ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung papaano mo bubugbugin ang isang unggoy. Tama po, tinawag pa ni Baste na unggoy si General Torre. Ito ang style ng mga Duterte. Personalan. Parang si Sara Duterte, natandaan nyo yung senatorial elections during the campaign kung paano laitin ni Sara Duterte ang mga kandidato ng pagka-representative. Anong nangyari? Nanalo pa rin yung mga nilait ni Sara Duterte. Personalan, character assassination. Ito po kasi ang statement ni Baste Duterte. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Kailangan mo pa gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila. If you are really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you have laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Biglang nagkaroon ng kondisyon si Baste. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Nung naghamon siya, wala namang kondisyon nun. Basta ang sinabi niya, kung gusto ni Torre, suntukan sila. Ngayon, pinalagan yung iyong hamon, biglang nagkaroon ng kondisyon. Napakaganda nga ng kondisyon ni General Torre. Gawin yung charity event. Kung sino man ang manalo or matalo, it doesn't matter anymore. Ang importante, nakagawa kayo pareho ng good deed, nakapag-raise kayo ng pera para matulungan yung mga nasalanta ng bagyo. Di ba? Napakagandang kondisyon nun. At sabi ko nga kanina, para makita ng buong mundo kung paano mo bugbugin ang isang unggoy na gustong-gusto mong magawa, na isa sa mga pangarap mo,
na makabugbog ka ng unggoy. Tuloy ko pa ha, pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Nandamay pa si Basti. Anong kinalaman ng presidente at ng mga government officials diyan sa boxing match ninyo ni General Torre na ikaw ang naghamon? Idadamay nyo ulit si President Bongbong Marcos na nanahimik na walang kinalaman dyan sa suntukan ninyo. Tapos, ang condition mo, hair follicle test na naman. How many million times kung babanggitin? Yan kasi ang naratibo ng mga Duterte. Mula pa nung kampanya noong 2022, nung pinakalat ng kanyang tatay na merong isang presidentiable na addict at gumagamit ng cocaine, to think na ang kanyang anak ang partner ni President Bongbong Marcos sa Uniteam. At kahit na nanalo na ang Uniteam, tuloy-tuloy ang kanilang naratibo na si President Bongbong Marcos ay bangag, cocaine user, na wala man lang silang maipakitang kahit na isang ebidensya, maliban lang doon sa fake polvoron video na hanggang ngayon pinipilit pa rin yata nilang authentic yun kahit na bukong-buko na peke yung polvoron video na yun. Dahil unang tingin mo pa lang, alam mo nang hindi si President Bongbong Marcos yun. Pero dahil sa mga taong ito na gustong makapanira kahit na bukong-buko na sila na peke yung video, pangangalandakan pa rin nila na authentic yung video. Ano pang ebidensya? Yung USB ni Cathy Binag na hanggang ngayon hindi niya maipakita kung ano ang nilalaman nung mystery USB na yon. Sige nga, ano pa ang inyong ebidensya? Itong pinagpipilitan ninyo ni Sara Duterte, ni Amy Marcos, na may kinalaman si First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ni Pawi Tantoco, na lumabas ang katotohanan sa official report ng Beverly Hills Police Department at ang paglinis sa pangalan ni FL Lisa ni Nena Tantoco, ang ina ng nasawi. Asan ang inyong ebidensya? Wala. Pero pinagpipilitan ninyo na drug addict si President Bongbong Marcos kahit na may pagbaliktad si former president nung sinabi niya na wala daw siyang sinabing bangag o addict si President Bongbong Marcos. Samantalang a few days before that, sinabi niya, pinagsigawan niya na meron tayong presidenteng addict. Bangag noon, bangag pa rin hanggang ngayon. Pero after a few days, wala akong sinabing addict si BBM. Patayin niyo man ako ng 1,000 beses, wala akong sinabi. At ano ba ang sinabi ni Maharlika nun sa isang episode niya? Galing daw yung issue ng polvoro na yan kay former president. Pero kahit na nagkakalaglagan na sila, pinagpipilitan pa rin nila na addict si Bongbong Marcos. Sino na lang ba ang naniniwala sa kanila? Di mga kapwa nila DDS. Kung nung panahon ni former president, sinabi ni Harry Roque, walang pwedeng pumilit sa presidente. Dahil nung time ni Digong, may mga grupo na gustong magpa-drug test si Digong. Pero sabi ni Harry Roque, walang pwedeng pumilit na magpa-drug test ang presidente at yan ay nasa kanya kung gusto niya o ayaw niya. Pero ngayon, nanggagalaiti kayo, hindi kayo makatulog, pinagpipilitan ninyo na dapat magpa-hair follicle test samantalang sinabi na ng St. Luke's na authentic at totoo yung drug test ni President Bongbong Marcos. Nakahanap kayo ng ibang rason. Hair follicle test, hair follicle test. So yung mga kapwa nyo DDS, yan pa rin ang pinagpipilitan. Sino ba ang mukhang bangag? Tingnan nyo nga ang pamilya Marcos at ang pamilya Duterte. Hindi ba aminado si Digong na nagmariwana siya? Na siya ay nag-fentanyl? Si President Bongbong Marcos, isa na lang ang kanyang kidney. At merong interview si PBBM during his younger days na yes, sumubok siyang magmariwana pero hindi pwede dahil siya ay asthmatic. Did you ever try drugs? Well, when I was in school, there was always people were always rolling Marijuana? Yeah, so when I was in Oxford, but I'm an asthmatic, so I can't smoke anything. So you've never tried I marijuana? tried it, but it gave me such an attack that I said, forget it. It's simply not for me. Ngayon, porque hindi kayo pinapatulan ni President Bongbong Marcos na magpa-hair follicle test, hindi kayo makatulog.
kayo-kayo na lang naman ang naniniwala dyan. So ngayon, ito ang naging alibay o palusot ni Basti Duterte. Kakasahan niya yung charity event na yan basta magpa-hair follicle test daw si President Bongbong Marcos at lahat ng elected officials. So sa huli, sabi ni Basti, papalagan ko yung charity mo na yan. Walang problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Aba, biglang nagkaroon na ng malaking issue. Ang issue lang naman, Basti, ay nung hinamon mo si General Torre sa suntukan. Ngayon na pinalagan ka at balita, meron ng venue sa Rizal Memorial Coliseum ba gagawin yun? Biglang nabahag ang buntot mo at kung ano-anong kondisyonis itong sinasabi mo. At ano yung sinabi mo? If you are really serious about this. So, ang ibig mong sabihin, nung hinamon mo si General Torre sa suntukan, hindi seryoso. Ngayon, nung sineryoso ka ni General Torre, sasabihin mo, if you are really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, at ikaw ay naglatag ng kondisyon mo, meron din akong kondisyon. Ikaw ang naghamon, wala ka namang sinabing kondisyon. Ngayon tinanggap yung hamon mo, sasabihin mo, may kondisyon ka rin. At ang kondisyon mo pa dapat magpa-hair follicle test si President Bongbong Marcos na alam mo na hindi gagawin. Dahil kung kayo ang nagbibintang at nag-aakusa, kayo dapat ang maglabas ng ebidensya na yan ang gagawin ng prosecution team sa impeachment trial ni Sara Duterte. Sila ang nag-akusa kay Sara Duterte, sila ang maglalabas ng ebidensya. Ganon din dapat kayo. Kayo ang nag-akusa na adik ang ating presidente, dapat kayo ang maglabas ng ebidensya. Pero, pinapaikot-ikot nyo ang taong bayan na kukunti na lang ang naniniwala sa inyo. Mag-aakusa kayo, tapos gusto nyo yung inaakusahan ninyo ang magpatunay kung bangag siya or hindi, kung gumagamit ng cocaine o hindi. Ang galing nyo naman. Kahit na saan kayong korte magpunta, kung sino ang nag-akusa, siya ang dapat maglabas ng ebidensya. So, matapos mabahag ang buntot ni Basti Duterte, katakot-takot na batikos po ang natanggap niya mula sa netizens. Sabi nga ng isang netizen baka naman natakot at nabahag itong si Basti Duterte nung nalaman niya na ito palang si General Torre ay si PNPA Boxing Corps Squad Cadet Torre. Kaya naman pala hindi siya inurungan ni General Torre. Miyembro siya ng Boxing Corps nung nasa PNPA siya. Pero hindi ba, kayang-kaya mo yan Kasi 55 years old na si General Torre. Ilang taon na ba itong si Basti? 37? At kayang-kaya mong patumbahin si General Torre. Mapapahiya siya sa buong mundo. Isang miyembro ng Boxing Corps Squad na patumba ni Basti Duterte. Hindi ba yan ang pangarap mo? Ang makabugbog ng isang unggoy? Hindi ba? Kapag may pangarap tayo sa buhay natin, wala nang kondisyon. Gagawin mo ang lahat basta matupad ang pangarap mo. Pangarap mong makabugbog ng unggoy. Ito na ang pagkakataon mo. Kung unggoy man ang tingin mo kay General Torre, ayan na yung pangarap mo. Tinanggap na ng unggoy yung hamon mo. Bakit bigla ka mababahag ang buntot? Tapos kung ano-anong kondisyones pa ang ilalatag mo? So itong mga DDS, kanya-kanya ng pagdepensa dito kay Basti Duterte. Pero may nababasa ko mga comment, ang hirap ng ipagtanggol ang mga Duterte. Kasi ang style nila ni Sara Duterte, ad hominem, personalan, character assassination. Komento ng isang netizen, akala mo naman daw, pagkagwapo-gwapo ng tatay nila. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong lumihis sa totoong issue. Kung ang usapan nyo suntukan, hindi dapat pumapasok kung ano ang itsura nino. Pangatawanan ninyo kung ano yung issue. Hindi yung dadaan ninyo sa personalan. Dahil iisa lang ang ibig sabihin nun. Duwag ka. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnida.